Tayo po'y nagkatipon-tipon at ialay natin ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bilang paghahanda ng ating mga sarili, tumahimik tayo sandali, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at humingi tayo ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at at sa sa inyo iyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan, at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami mapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pangitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang wag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo ng mga punong saserdote at mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang mabubuhayin sa 3 araw." Lumapit si Jesus, ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kaniya. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahanda ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila at sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po mga kapanalig. Habang si Jesus ay nagsasalaysay sa kanyang nalalabit na kamatayan, ang kanyang mga alagad ay masugod na nakikinig sa kanya, pero sa kabila ng kanilang pakikinig ay hindi nila naunawaan sa mga katagang iyon na mangyari sa kanila. Kaya sa pagkakataong ito, sinikap ng ina ng 2 alagad na kung marating man ni Jesus ang tagumpay sa kaharian ng Diyos, sana ang kanyang 2 anak ay maluluklok sa kanan at sa kaliwa. Hindi din ito nalalayo sa lahat ng ating mga hinahangad sa buhay. Kung maaari lamang, ang ating ginagawa ngayon at posisyon ngayon ay magdadala pa sa atin sa kasiguraduan. Dahil ang sinasami ng mundo, ang totoong kadakilaan ay mababatay sa ating kapangyarihan o sa ating responsibilidad na hinahawakan. Pero sa pagkakataong ito, tila bagang binaligtad ni Jesus ang lahat ng inaasahan ng mundo. Kung ano ang ginagawa at tinitingala ng mundo na siyang dakila, kabaligtaran naman sa kaharian ng Diyos. Ito ang minsan mahirap arukin at mahirap tanggapin dahil taliwas ito sa karamihang paniniwala at ating paniniwala tungkol sa kadakilaan. Kaya nung sinabi ni Jesus, kung sino ang gusto sa inyong maging dakila, ay maging alagad para sa lahat. Sa paulit-ulit na pagsabi ni Jesus, hindi ito naintindihan ng kanyang mga alagad dahil para sa kanila, ang kadakilaan
ay siyang mangunguna at pinagsilbihan ng karamihan. Pero sa pagbabaliktad ito ni Jesus sa ating pag-iisip at paghahangad at binabago yung standard ng mundo, ito din ay paalala sa ating lahat sa ating paghahangad sa kadakilaan na minsan mahirap tanggapin, mahirap arukin, pero para sa kaharian ng Diyos, ito pala ang mas mahalaga. Kadalasan kapag tayo ay namumuno, tayo ang pinagsilbihan. Kadalasan tayo kapag may kapangyarihan, lahat ng tao ay sunod-sunuran sa atin. Kapag tayo ay may pera o kapangyarihan, lahat ng tao napapasunod natin. Pero para kay Jesus, ang kapangyarihan ay nababatay sa ating kababalaang loob. Sino kaya ang mag-aakala na ito pala ang totoong batayan ng kapangyarihan? Dahil minsan, binabaliktad ang ating hinahangad sa pagpapakumbaba sa sarili. Pero totoo, habang si Jesus ay isang Diyos, makapangyarihan, kahit siya ay ubod lahat ng katininuhan at pag-aaral, pero ipinakita niya kung paano maging lingkod sa ating lahat, lalo na sa mga araw ng katapusan ng kanyang pananalagi sa mundo. Ipinakita niya sa kanyang mga alagad kung paano maging isang totoong naninilbihan sa bawat isa sa paghugas ng kanilang paa. Isang gawain ng alipin, isang gawain ng isang mababang tao na handang maglingkod kahit sa kanyang mga alagad. Ang malaking hamon na ito ay sana kailangan natin ng biyaya mula sa Diyos. Dahil hindi madali magpapakumbaba. Hindi madaling ibaba ang ating sarili upang paglingkuran ng iba. Lalo na kapag yung mga tao na ating pinaglilingkuran ay hindi natin kasundo o hindi natin maring kalibel. Sabihin natin, bakit ako magpapakumbaba sa Kanya? Siya ang dapat sumunod sa akin dahil ako ang nakakataas sa Kanya. Pero para kay Jesus, ito ang batas-batayan ng totoong pagiging alagad at paglilingkod sa Kanya. Kasiguraduhan, yan ang ating hinahangad sa buhay. Sana, Lord, mapunta ako dito sa iyong kaharian na may totoong kapangyarihan at responsibilidad. Kaya bilang ina, hinahangad niya ang mga pagkakataong ito na makamtan ng kanyang mga anak habang siya ay nangangarap para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Damdamin ng maraming ina na kung sana hindi pagdaanan ng mga anak ang mga paghihirap na pinagdaanan ng kanilang mga magulang. Ginagawa lahat ng paraan upang sa bandang huli makalampas sa mga paghahamon ng buhay ang kaniyang pinagdaanan. Pero bilang isang totoong Diyos, sinikap niya na maintindihan natin ang mga pagkakataong ito sa ating paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng ating kababaang loob. Napakahalaga ang mensahe ngayon ng ating Panginoong Hesus habang tayo ay pumapasok sa ating mahal na araw, sa ating pagtutuong paglilingkod sa Diyos na nakabatay sa ating kababaang loob. Minsan mahirap tanggapin, mahirap arukin, pero ito ang katotohanan ng kaharian ng Diyos na sana'y maangkin nating lahat. Katotohanan na nakabatay sa ating pagsunod sa Kanya. Katotohanan na nakabatay sa pagkalimot sa ating sarili. Katotohanan sa pagtaas ng iba para sa kanilang kabutihan at hindi ang pagbubuhat ng sariling bangko upang tayo'y papurihan ng iba. Isang malaking hamon sa ating lahat ang lahat ng ito. Pero para kay Jesus, dahil binigyan tayo ng halimbawa sa pamamagitan ng buhay niya, Kanyang inaasahan na kaya din nating magawa ang lahat ng ito.
Hindi tayo nalalayo kapag tayo totoong sincere, totoong matapat ang ating loob upang sundan siya. Walang hihigit pa sa ating pagmamahal sa Diyos na makikita sa ating kababaang loob. Maaring marami tayong sinasabi sa mundo. Maaring marami tayong dakilang natamo at nagawa. Pero walang higit pa sa kaibuturan ng ating puso at pagpakumbaba bilang alagad niya. At sa pamagitan dito, ating masaksihan ang totoong kayamanan sa kaharian ng Diyos, ang kababaang loob ng bawat isa. Kapag mababa ang ating loob, hindi malayo na tanggapin natin ang mga biyaya at hamon sa buhay na walang pag-aalinlangan. Kapag mababa ang ating loob, hindi malayo na tayo makakipagkasundo sa bawat isa dahil tinatanggap natin ang ating kamalian at kakulangan. Nung linggo, mayroong nakipagkwento sa akin na isang nanay. Isa na siyang matagal na MBG. Pero sabi niya, Father, mag-resign na ako dahil matanda na ako. Hindi ko na kaya ang aking ginagawa. Lalo pa kapag lahat ng aking ginagawa ay sinasalungat ng aking mga kapatid. Lahat na lang na aking ginagawa ay hindi mali at lahat ng aking sasabihin ay hindi ka panipaniwala. Sabi ko, 3 bagay lang ang dapat mong tandaan. Una, maaring hindi mo naintindihan ng mabuti ang iyong mga kapatid dahil hindi maganda ang pakikitungo sa iyo. Kaya panahon na para tingnan mabuti at intindihin. Unawain ang kanilang sitwasyon at ang kanilang kalagayan upang makapasok ka sa kanilang buhay. Kasi pag patuloy ka na tinitingala ang iyong sarili na mas nakakatanda, sa bandang huli, walang ugnayan na magkakaroon kayo bilang mga kapatid dahil pinapairal mo ang iyong pagiging matanda. Pangalawa, sabi ko, ang kanilang pinapakita sa iyo ay isang pag-aanyaya sa iyo na meron kang kailangang baguhin sa sarili mo. Kung ikaw ay magbago para sa kanila, ikaw din ay pinapanawagan at inaanyayahan na may baguhin sa sarili mo upang magkatugma ang inyong relasyon sa bawat isa. Kasi kapag hindi mo binago ang nasa sarili mo, maring hindi ka pa rin nila maintindihan kahit maganda ang iyong hangarin para sa kanila. At ang pangatlo, panahon na upang magkipag-usap kayo bilang mga mag-anak at magkakapatid at suriin kung anong parte ng inyong mga relasyon na kailangan ninyong baguhin. Kasi kapag hindi, kahit aabot kayo sa bandang huli, walang pag-aayos ng gusot ng inyong nararamdaman. Sabi ko sa kanya, di ba ikaw rin ay nahihirapan? Di ba mahirap umuwi sa bahay o sa inyong tahanan na masalimuot ang inyong relasyon? Nagsasama kayo sa isang bubong, tinuturing kayo magkakapatid, pero walang pagpapalagayan ng loob dahil walang kababaan at pagpapabakumbaba ng bawat isa. Paano ka mangunguna sa kanila? Paano ka maituturing na isang nakakatanda na sana'y magtuturo sa kanila sa tamang daan dahil ikaw ay nasa simbahan? Pero sa bandang huli, hindi pa rin kapanipaniwala ang lahat ng iyong ginagawa at sinasabi dahil hindi kayo mabuti sa isa't isa. Kaya ang hamon ni Jesus napakabigat para sa ating lahat. Kung sinong naghahangad ng kadakilaan, siya din ang mangunguna sa kapakumbabaan at pagiging alagad sa bawat isa. Yan ang tunay na hudyat. Yan ang tunay na mensahe na Jesus upang maangkin natin ang kaharian ng Diyos. Amen.
bilang isinasaisip natin ang mga salita ni Jesus na ang pinakadakila ng yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkaluban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod sa lahat ng tao. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod, kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway matamo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa lahat ng ating mga intensyon na nasa tahanan, mga nakikinig sa atin, at sa ating lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming paglingkuran ang isa't isa sa pamagitan ng pagtulad ng iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapayapaan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihain ngayon upang ang pagpapalitan ng loob at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran. Sa pagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apit duka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog
ng pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pangitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni aming Papa, ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang esposo, sa lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papuri, parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng kagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming Panginoong Hesukristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At suyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito si Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inanyahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo na niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan. Sa pangitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa may sakit. Diyos Amang sa langit, ako ay dumudulog sa iyo ngayon sa isang panahong kailangan kita. Sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, nilikha mo ako. Sa bawat paghinga ko, tuwing umaga ako'y nagising, at sa bawat sandali at oras ng aking buhay, ako ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa pagitan ng kapangyarihang ding ito, Ama, hiniling ko na hipuin mo ang ayon ngayon
Sapagkat kung ako ang iyong nilikha mula sa kawalan, nakakatiyak ako na likhain mo ako muli. Pususin mo ako ng iyong banal na espiritu upang sa pamamagitan niyo ako ay gamaling. Tanggapin mo ang lahat ng mga bagay na hindi nararapat napapa sa akin. Hilumin mo ang aking pagiging sugatan. Durugin mo ang tunawin ang anumang bagay na walang pakinabang sa aking katawan. Buksan mo ang aking mga baradong ugat at muli mong ayusin ang mga nasisirang bahagi nito na nagpapahinto ng malayang pagdaloy ng aking dugo. Tanggalin mo ang lahat ng pamamaga sa aking katawan at ang lahat ng impeksyon. Hayaan mong dumaloy sa akin na aking buong katawan ang init ng iyong magaling na pagmamahal. Palusugin mo ang lahat ng bahagi ng aking katawan upang magamit ko ang mga ito nang naaayon sa iyong pagkalikha. At sa lahat ng mga ito, Ama, ibalik mo sa aking kalusugan ang aking kaluluwa, puso at isipan, nang gayon ay mapaglingkuran kita ng buong buhay. Hinihiling ko ito sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Birhen ng Veritas, at sa pamamagitan ng lahat ng biyaya at ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bud kang Ikaw pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo ang makasalanan, ngayon at kung kayo mamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan, ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.